Professor Leyco, magandang umaga po muli sa inyo, Mag Professor. magandang umaga po, Sir Melo, at magandang umaga po sa inyong pong mga taga-subaybay. Opo, nagulat ba kayo dito? Ganito ba ang ine-expect talaga natin? Malayong-malayo ito sa target ng gobyerno po, Professor. Nakakagulat pero hindi po hindi inaasahan. Inaasahan natin po na talagang tataas Mhm. at matindi ang pagtaas. Pero sa 7.2, napakataas naman po nito. Wow. Oho, kakaiba po ito. Ano po ang nagbunsod sa inyo pong pag-aanalisa dito sa mga datos po ng Philippine Statistics Authority? Ba't humantong tayo dito sa 7.2 headline inflation na ito, Professor? Ang pinakamalaking tinitingnan po natin ngayon ay yung pagtaas ng presyo sa pagkain. Mhm. At ang tingin naman natin, ang nagbunsod ng pagtaas na ito ay galing po sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Yun. Dahil po sa na mataas na presyo ng petrolyo, marami din po hindi na nagbebenta ng kanilang mga gulay, mga produkto, tinatapon na lamang. Kaya po nakakabahala po 'yan pagka hindi po talaga na hindi ito nabigyan ng tamang pansin, mas epektibo, talaga pong sasadsad ang ating ekonomiya. Malapit na rin pong ibalita ng ating pamahalaan kung gaano umunlad o hindi Opo. umunlad ang ating GDP nung nakaraang buwan. Opo, o nga pala po, ano, ayun, doon natin makikita kung may binabanggit kayo sa isang interview baka itong inflation natin napakataas pagkatapos ang usad ng ating ekonomiya, mabagal ang tawag doon, stagflation, Professor Lego. Stagflation po, Opo. oo. At ito ay napakabigat na pasanin ng mga mamamayan. Mas mahihirapan po ang ating pamahalaan para pamunuan ito. Pero dapat po talagang epektibo at saka nakapokus na po ang ating pagkilos dito. Talaga pong dapat kilalanin na natin na talaga tayo ay may krisis na. Nasa loob tayo ng krisis, hindi lamang po ng energy, kundi ito ay pangmalawakan, national emergency na hindi magagawa ng energy emergency lamang, Opo. na hindi pwedeng manghimasok, hindi pwedeng magdikta ang pamahalaan dahil energy emergency lang at patuloy pa rin po yung oil deregulation law. So hindi po nila pwedeng sabihan ang ating mga kumpanya ng langis na eto ang inyong presyo. Hindi po pwede yun dahil deregulated nga po tayo. Opo. Pero ang nakikita nating pangunahing dahilan kung bakit umalago ang ating inflation ay dahil po sa umaalago ang pagtaas ng presyo ng petrolyo sa buong bansa. O, tama po yun. Yun talaga po ang, kasi nag-uusap nga kami nung reporter namin si Manny Vargas at siguro nababalitaan din ng lahat na marami tayo mga produktong nandun lang sa mga bukirin at hindi na iluluwas. Di ang problema nun ay yung pagluluwas, yung pagbibiyahe, Professor. Dapat sana kung mas marami tayong supply sa palengke at law of supply and demand, kung maraming mabibili ka, bababa ang presyo. Tama ho ba, Professor? Tama po yun. Opo. Kung ang supply ay dumarating sa mga merkado, makakatulong po yan sa ating ekonomiya. Pero dahil po sa taas ng presyo ng petrolyo, ang mga traders hindi na po umaakyat sa Benguet o sa mga pamilihan na mangunguha na sila ng mga produkto para po dalhin sa mga bagsakan sa mga karatig puok natin. Opo. Seryoso po ito. Lalo na po 7.2% ang sinasabi nila na inflation para sa kabuuan. Yung iba't ibang lugar po, mas matataas pa po dyan. Ang Central Visayas, 10.8% ang kanilang inflation. Wow. Sa Zamboanga, 9.1%. Sa Davao Region, 8.9%. Sa Caraga, 10.1%. Ang ibig sabihin po niyan, mas mabigat ang pinapasan ng mga mamamayan na nakatira doon. Meron din pong inilabas ang PSA, ang Philippine Statistics Authority, na ang inflation sa bottom 30% ay 8.5%. Grabe. Ibig sabihin yan, ang ating pong mga mamamayan na nandoon po sa baba, ang kanilang inflation ay mas mabigat sa kabuuan, 8.5%. Talaga pong nakakabahala, nakakalungkot at
sana po ay pakilusin na ng pamahalaan ang kanilang mga ahensya. Unang-una po, kailangan po talaga ng mga mamamayan na yung mga ayuda pero sa tamang paraan po dahil Mm-mm. maraming ayuda ginagamit pa rin po sa politika kahit Mm-mm. na may ganitong krisis. Mhm. Pero tanggalin na po sana ni Presidente ang excise tax Yan. at mag-umpisa na po para po tanggalin na rin ang value-added tax. Yan. Opo. Sa ano 'yon? Sa petrolyo 'yon, Professor. Sa petrolyo po, Meron sa pong petrolyo. may At may panawagan ngayon sa kuryente daw. magkaroon na rin po, kung Mm-mm. may national emergency tayo, pwede na rin pong tingnan ng pamahalaan Mhm. ano ba yung mga produkto na dapat po ay bigyan ng maximum price Mm-mm. na ipagbibili sa mga mamamayan, katulad ng bigas, ng mga ulam, ng mga isda, karne. Yung mga pangunahing pangangailangan po natin. Mhm, mhm. Okay, sige po. Professor Leyco, salamat po sa panahon at katulad po ng dati, salamat at kami nabibigyan nyo ng mga pag-aanalisa at pananaw at paghihimay dito sa mga datos sa ganito. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Melo. Magandang umaga po sa ating lahat. Si Professor Emmanuel Leyco, isang ekonomista.